Una sa lahat, mabilis ang takbo ng jeep na ito nang masapul sa dashcam sa Ternate, Cavite. Nang mag-overtake, gumewang-gewang at tuluyang tumaob ang jeep. Tinumbok pa nito ang dalawang motorsiklo. Nakaligtas kaya ang mga sakay ng jeep at mga motor? Abangan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan. Dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-18 araw ng Marso taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito naman po ang Frontline na balita. Lamay Sabi ko, buti na lang na ganyan. naantala dahil sa sunog. Habang mahigit 3,000 residente sa Muntinlupa nasunugan. Alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam binabalak bawasan. Metro Manila at iba pang karatig probinsya posibleng mawalan ng tubig. High school teacher na nag-viral matapos i-livestream ang panenermo niya sa mga estudyante, pinagpapaliwanag na ng Department of Education. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Grato, galing squatter. College student naman sa Taytay Rizal, binaril ng riding in tandem. Pati motorsiklo ng biktima, tinangay. Ilang miyembro ng sindikatong sangkot sa pambubudol sa pamamagitan ng rentangay modo sa Quezon City, arestado. 4 na sospek sa pagpaslang sa mag-inang balikbayan sa Tayabas, Quezon, tukoy na ng PNP. Mga biktima na pag-alamang pinatay sa saksak, palo sa ulo at sinakal pa. Kilalang rapper sa Cebu City, pinagbabaril ang turistang nanghipo umano sa kanyang kaibigang babae. Sa showbiz, Julia Barreto at Bea Alonzo spotted na nagpansinan matapos magka-issue noon. Past is past na nga ba? 3 ang patay sa karambola ng jeep at 2 motorsiklo sa Ternate, Cavite. Nawalan daw ng preno ang jeep kaya walang nagawa ang driver kundi ibangga na lang ang sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sa videong ito nakuha mula sa likurang bahagi ng dashcam ng isang sasakyan, makikita ang isang jeep na mabilis ang takbo. Binabaybay nito ang Ternate na Sugbu Road sa Cavite pasado alas 5 ng hapon nitong linggo. Nagka-counterflow at nag-overtake pa ang jeep. Kita ring nagpagewang-gewang pa ito. Hanggang sa nawalan ng kontrol ang jeep at nabangga ang kasalubong na 2 motorsiklo. Ang motor! Diyos ko po! Panginoon ko! Pinatay niya yung mga motor! Sa lakas ng pagkakabangga, patay ang 2 rider at isang angkas. Ang isa sa mga rider na pag-alamang miyembro ng Philippine Marines. Sugatan naman ang pamilyang sakay ng jeep na galing sa outing at pauwi na sa Maynila. Base sa salaysay ng driver ng jeep, nawalan daw siya ng preno habang nasa pababang bahagi ng kalsada. Normal silang nakaakyat. Normal po yung driving niya. Alis pababa na sila papatag. Nagkaroon na ng problema. Mechanical po talagang brake na walang. Ayon po sa driver na walang po ng brake. Ayon pa raw sa driver, maayos naman ang kondisyon ng sasakyan bago sila umalis. Pero na magkaaberya, wala na raw siyang nagawa kundi ibangga ang sasakyan. Ang gusto niya, ibangga talaga. Naghahanap siya ng space para doon niya talaga ibabangga. Nagkataon naman may biglang sumulpot na 2 motor, kaya yun, nadali yun. Posibleng maharap sa patong-patong na kaso ang driver ng jeep, lalo't handa raw magdemanda ang kaanak ng mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Higit 3,000 residente ang nasunugan sa Barangay Alabang sa Muntinlupa. Sa Maynila naman, naantala ang lamay ng isang pamilya dahil din sa sunog. Nasa frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Wala pa nga. Ayan na Hindi pa nabubumbo eh. Napalabas ng bahay ang maraming residente nang masunog ang bahay na ito sa Herrera Street, Santa Cruz, Maynila, pasado alas 11 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy sa second at third floor ng bahay. Agad na lumikas sa nakatira sa bahay na si Rhea Adonis kasama ang kanyang anak. Sa pagmamadali, hindi na nila naisalba ang kanilang mga gamit. Nawa ko, sabi ko sa daughter ko, anak,
takbo, may sunog. So kinuha namin yung aso namin. And then kasi yung laptop niya naka-open and everything, sabi ko, no, bayaan mo na yan. We have no choice, we have to go na. Si Yurio na nagatid ng kaanak, nagmadaling bumalik ng bahay nang mabalita ng sunog. Unang lamay pa lang ng kanyang yumaong kapatid kagabi. Pinaspasan ko na yung takbo ko dahil iniisip ko nga yung kapatid ko burol dyan. Takbo ko, hindi ko alam kung may patawid o wala, basta tinignan ko na lang yung unahan. Ang ilang nakikiramay, napatakbo rin sa kanilang mga bahay para magsalba ng gamit. Tumingon ako doon po sa may banda sa may likod namin, ng bahay namin, nasusunog na po. Yung mga nandito sa labas, nagsitakbuhan po papasok kasi tinawag na po yung mga natutulog na. Iginilid muna sa bangketa ang kabaong at ibang gamit sa burol habang inaapol ang sunog. Tumagal ng halos isang oras bago tuluyang napatay ang apoy. Sir, supply ng tubig, naging issue po ba? Hindi naman po kasi marami po tayong responder, marami. Single family dwelling po siya, isang pamilya lang po ito. Inaalam pa ang naging mitsa ng sunog pero hinala ng mga residente. Sabi ng mother ko, may narinig siyang putok-putok. So possible siya, electrical wiring. Wala namang nasawi sa sunog pero may isang fire volunteer na napaso habang rumeresponde. Madaling araw naman kahapon na magkasunog sa Barangay Alabang sa Muntinlupa. Tumulong na sa mga bombero ang mga residente sa pag-apula pero patuloy pa rin ang paglaki ng apoy. Ang senior citizen na si Olivia, isinakailang na nakababat ng kapatid sa wheelchair palabas na nasusunog nilang bahay. Parang wala na po akong pag-asa kasi hindi nga po ako nakakalakad. Tsaka ito po, hindi rin tumakibo po dahil nadisgrasya nga po ako. Ang pamilya naman ni Brian, wala nang naisalbang gamit pero hindi nila iniwan ang mga alagang hayop. Yung mga aso po namin, yun po yung nilabas po namin talaga kasi syempre kasama na po yun sa buhay namin. Tumagal ng halos 5 oras bago naapol ang sunog. 700 pamilya o higit 3,000 residente ang nasunugan. 20 sa kanila ang sugatan. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy pero hinala ng mga residente mula ito sa isang sumabog na rice cooker. Nag-outing po yung kanilang kapitbahay, then naiwan po nakasaksak yung kanilang rice cooker. Yun po ang pinagkosa na nag-init po, then nag-apoy. Inilikas muna sa 3 kalapit na paaralan ang mga nasunugan. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Kinakailangang operahan ng isang college student sa Taytay Rizal matapos siyang barilin ng riding in tandem. Tinangay din ng mga sospek ang kanyang motorsiklo. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa ospital na nagkamalay ang 20 anyos na college student na si Lawrence Pansakala matapos siyang barilin ng riding in tandem sa C6 Road Extension, Taytay Rizal. Hirap siyang magsalita matapos masugatan sa pisngi dahil sa pamamaril. Base sa investigasyon, nagmomotorsiklo si Pansakala nitong Biyernes kasama ang girlfriend niyang sakay naman ng bisikleta. Napahinto sila dahil nasira ang bisikleta. Habang inaayos ang bike, biglang dumating ang riding in tandem na armado ng baril at nagdeklara ng hold up sa dalawa. Kwento ng kapatid ni Pansakala, nagmamakaawa pa ang biktima sa mga magnanakaw para huwag na silang barilin. Bumaba daw po sa motor, umangkas po siya motor niya bigla. Tapos nung sabi niya po, may nilabas po na baril, silver daw po. Tapos sabi niya po, wag na daw po, kunin na lang daw po yung motor. Pero daw po, pinaril pa rin daw po siya. Tinangay ng backride ang motorsiklo at cellphone ni Pansakala matapos ang pamamaril. Sumaklolo naman ang ilang napadaang rider kaya naisugod siya sa ospital. Ligtas na ang lagay ng biktima pero hirap sa gastusin ngayon ang kanyang pamilya dahil kinakailangan siyang operahan. Saka sa operasyon na naman po, sana po mabigyan kami ng tulong pinansyal kasi di naman po namin kaya yung babayaran din. Tukoy na ng Taytay Police ang 2 sospek sa pamamaril at pagnanakaw kay Pansakala. May suspect na po tayo na identified, kaya nga lang po hindi po natin maibigay po sa ngayon ang kanilang tunay na pangalan para hindi po makaapekto sa manhunt operation. Inihaanda na rin ang mga reklamong frustrated murder, carnapping at illegal possession of firearms laban sa mga sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nasa kote ng Quezon City Police District ang ilang miyembro ng 4 na sindikatong nasa likod ng pagnanakaw ng mga pinaparentahang sasakyan. Nasa
Naisauli na rin sa ilang biktima ang mga tinangay na sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Isa-isang hinilera sa Camp Karingal kanina umaga ang 12 sasakyan at 7 motorsiklong ito na nadali ng rentangay modus. Na-recover ang mga sasakyan sa sunod-sunod na operasyon ng QCPD sa nakalipas na 3 buwan. Kasama sa mga nahuli ang ilang miyembro ng 3 sindikato ng rentangay at isang carnapping group. We were able to arrest 5 doon sa mga members nila. Isa sa mga nabiktima ng rentangay ang car owner na si alias Joy. Inupahan daw ng mga salari ng SUV at van niya na gagamitin daw sa kasal. Pero makalipas ang 3 araw, hindi na niya makontak ang mga nagrenta. Halos 1 taon pa ang lumipas bago niya natanggap ang magandang balita. Kasama sa mga na-recover ng QCPD ang 2 sasakyan niya. Hindi na raw ulit siya magpaparenta. Sa kilala talaga. Relatives, kapag hindi namin kilala, hindi na lang. Iniyak naman ng QCPD na tuloy-tuloy ang proseso ng pagtunton at pagsauli ng mga ninakaw ng sasakyan. Pag kumpleto po yung dokumento ng claimants at sila yung registered owner, upon presentation of required documents, it will be immediately released to the rightful owner. Payo naman ng PNP sa mga magpaparenta ng sasakyan, mas maging metikuloso sa pag-check ng papeles ng magirerenta. For example, nag-submit ng driver's license, find time na mabalidate muna sa LTO kung yung bang sinubmit na driver's license ay authentic, on record. Nasa ganun nakakasiguro sila na hindi sila nabibigyan ng mga peking dokumento. Mainam din daw na lagyan ng Global Positioning System o GPS ang sasakyan para natatrack lagi ang lokasyon nito. Kung bibili naman ng second-hand na sasakyan, maging mabusisi para hindi nakaw ang mabili nyo. Get the photocopy ng ORCR nung binibili natin sa sasakyan. Pumunta tayo sa LTO, ipacheck natin ang records. Punta tayo sa MMDA, punta tayo sa Highway Patrol para checking kung may alarma, yung plate number, yung chassis number at yung engine number. Tuloy naman ang pagtugis sa iba pang miyembro ng mga rentangay syndicate at carnapping group. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Kinumpirma ng DepEd na guro nga mula sa NCR ang nasa viral video na naninermon at naglabas ng masakit na salita sa kanyang mga estudyante. Umapila naman ang isang grupo ng mga guro na huwag agad husgahan ang viral na teacher. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Ito ang nagvo-viral ngayong live TikTok video ng isang guro na naninermon sa kanyang mga estudyante. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa namang nararating sa buhay. Hindi malinaw sa video kung ano ang ginagawa ng kanyang mga estudyante. Pero sunod-sunod ang masasakit na salitang sinabi ng guro. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Di na nga kayo matalino Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ingrato. Galing squatter. Maraming netizen ang bumabatikos sa inasal ng guro. Pero meron din namang kumampi sa kanya. Kinumpirma ng Department of Education ng isang high school teacher mula sa Metro Manila ang nasa viral video. Nag-issue na sila ngayon ng show cause order sa guro para magpaliwanag. Within 72 hours, magsasambit yung teacher ng kanyang explanation, and that will be the basis of the creation of a committee that will ascertain whether they will proceed with the fact-finding investigation or not. Posibleng masuspindi o matanggal sa serbisyo ang guro depende sa kalalabasan ng investigasyon. Sa Child Protection Policy ng DepEd, anumang gawain o salita na nakakapagpababa sa dignidad ng isang bata ay kinukonsiderang child abuse. Ang National Teachers Dignity Coalition hindi raw kinukonsinti ang paninermon at masasakit na salitang sinabi ng guro. Pero wag naman daw sanang husgahan kaagad ang teacher. Hindi namin nakikita na ito ay tama. In fact, mali. Na pagsabihin mo ng masakit na salita, ng abusive na mga words, yung mga bata, it's at the very least demeaning. Yun po yung tingin namin dyan. Ang apela namin sa ating mga kababayan, ay wag naman agad husgahan. We really don't know. Ano ba yung extent, Paano ba siya sinasabi niyang binastos or whatever,
Sa kabilang banda, tingin ng grupo ay dapat na ring i-review ang child protection policy ng DepEd. Lalo trabaho rin ng mga guro na disiplinahin ang kanilang mga estudyante. Kaya umaasa ang TDC na hindi basta-basta makakasuhan o masisibak ang nag-viral na guro. Sa ngayon, pinayuhan ng grupo ang mga guro na iwasan muna ang paggamit ng social media sa loob ng klase. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Muling nagisa ang Philippine Charity Sweepstakes sa Senado ngayon naman dahil sa halos 40 times na pagkakapanalo ng iisang lotto bettor sa magkakasunod na buwan. Nabusisi rin ang pag-claim ng isang lotto agent sa premyo ng ilang winners. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Is anybody from the DICT present? 37 na beses, ganito karami ang pagkapanalo ng isang 3D Lotto. Iyan ang isiniwalat ni Senador Raffy Tulfo sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement sa integridad ng PCSO Lotto Games. Takang-taka siya kung paanong paulit-ulit na nanalo ang isang tumataya sa loob ng 6 na sunod na buwan. Nandun yung uniformity na every month, tinatamaan niya yung tigti 225,000 pesos na premyo. Ano po yung probability na one person will hit many times in the period of 6 months with the same amount? Sa datos mismo ng PCSO, mula July hanggang December 2023, iisang pangalan lang ang nakakuha ng jackpot prize sa 3D Lotto. Siya ay tinawag na Person B at kada jackpot na kanyang tinatamaan, 225,000 pesos ang kanyang iniuuwi. Suma total, higit 8 milyong piso ang kinubrang premyo ni Person B. Pero paliwanag ng PCSO, kaya ganyan ang record dahil hindi mismong winner ang nagkiklaim ng premyo kundi isang lotto agent. Kailangan pa raw kasing pumunta sa main branch ng PCSO sa Mandaluyong para makuha ang prize. Kaya ang nangyayari, ang ahente na raw muna ang nag-aabono para maibigay ang premyo. Yan po yung sinasabi kong lotto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang bettors. And definitely when he goes to the branch, so kung nasa malalayo kang lugar, ang logical po and practical way is to talk to your most likely suki muna, pakisabay na ito. Napag-alaman din karamihan sa mga nanalo sa 3D Lotto mula sa Butuan City, Agusan del Norte. Tingin ni Senador Tulfo, baka may nagtitimbre sa mga tumataya sa Butuan, kaya malaki ang tinataya. Parang sigurado na silang lahat na sila'y mananalo. That's why they have to bet 500 pesos. Baka nabigyan siya ng tip. Walang iniwan niya sa weteng. Pag nabibigyan ng tip, tataya ng winning number, nananalo. Sagot naman dyan ng PCSO, patok lang talaga ang 3D Lotto sa lugar. 500 is the most convenient na kapag panalo ka na, hindi ka na pupunta ng Manila. Kasi pag mag 1,000 ka na, that's already 450,000. Pero para sa mga senador, hindi dapat pinapayagan ng PCSO na mga ahente ng Lotto outlet ang kumukuha ng premyo. Dapat daw kasing matiyak na tunay ang pagkatao ng Lotto winner at hindi konektado sa mga opisyal at empleyado ng PCSO. May ilang Lotto winners din daw na walang tax identification number kaya hindi ma-verify kung nagbabayad ba sila ng tamang buwis. Ikinabahala rin ng mga senador na may namumuhunan sa Lotto Games. Nitong January 16, 2023, may namuhunan daw ng 90 million pesos sa 3 Lotto outlet sa Maynila. Kasabay niyan, dinagdagan ng PCSO ang jackpot prize sa 649 Lotto game. At ang better daw na ito, kalaunan ang nag-uwi ng 600 million pesos na premyo. Hindi naman siya mag-invest ng 90 million sa isang game na hindi siya sure na malaking posibilidad na mananalo siya. Nobody in his right mind, if he or she has that 90 million, itatapo niya sa sugal. Susuriin naman ng Anti-Money Laundering Council kung mayroong ganitong anomalya. Pagsasagawa ng executive session ng komite para talakayin ang pagkakakilanlan ng iba pang Lotto winners. Iimbitahan din sa susunod na pagdinig ang mga sinasabing Lotto outlet agent na kumukubra ng premyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kinandado ng Department of Migrant Workers ang isang travel agency sa Quezon City na iligal umanong nag-aalok ng trabaho sa Poland.
Nakarating naman ng Poland ang mga pinangakuan. Pero ang pangakong trabaho na may 100,000 pesos na buwan ng sahod, wala naman pala. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Isa ka rin ba sa mga nangangarap na makapagtrabaho sa Poland? Doble ingat dahil may mga travel and tour agency sa Metro Manila na nagpapanggap na legal na recruitment agency. Ang agency na ito sa Quezon City na sampulan at ipinasara ng Department of Migrant Workers kaninang hapon. Dahil sa samot-saring reklamo ng Filipino community sa Poland, napag-alamang illegal itong nagde-deploy ng mga Pinoy roon. Ang mga alok na trabaho kadalasan mga nurse at factory worker. At ang kanilang pang-engganyo, sahod na aabot sa 100,000 piso kada buwan. Yun nga lang, bago makaalis, sinisingil muna sila ng malaking halaga. Doon sa 5 beses na pinuntahan nito, undercover, ay nag-alok ng trabaho at umabot ng until 300,000 yung inaalok sa halaga ng pera, warehouse man, nurse, saka factory workers. Ang good news, nakarating naman sa Poland ang mga inalok. Pero pagdating doon, wala palang trabahong naghihintay sa kanila. Base sa mga permit ng ahensya, isa itong travel and tours kaya hindi otorisadong mag-alok ng trabaho abroad. Ang elemento ng krimen ng illegal recruitment, nagre-recruit, nangangako ng trabaho nang walang lisensya mula sa DMW. Tumanggi namang humarap sa kamera ang mga empleyado at may-ari ng agency na di muna pinangalanan ng DMW. Taong 2022 lang daw nagbukas ang naturang travel agency. Kung ilan na ang nabiktima nila, patuloy pang iniimbestigahan ng DMW. We're going to file cases of syndicated illegal recruitment, and then pag nakuha namin yung profile ng mga nagreklamo, nakuha na ng statement, magpa-file din kami ng karagdagan pa ng large scale naman na illegal recruitment. Sa ngayon, pansamantalang inaalalayan ng Filipino community sa Poland ang mga nalokong Pilipino. Inaasikaso na rin ng DMW ang pagpapauwi sa mga nabiktimang Pinoy. Inihahanda na rin ang kagawaran ng isasampang kaso laban sa may-ari ng travel agency. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Iginit ng PNP na walang foul play sa pagkamatay ni dating Bureau of Corrections Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. Isa si Zulueta sa mga suspect sa pagpatay sa mamahayag na si Percy Lapid noong October 2022. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nakasaad sa death certificate ni Zulueta na cerebrovascular disease o stroke ang kanyang cause of death. Pinag-aaral din ng PNP kung kakasuhan ang mga kaanak ng dating Bucor official. Yan ay kung mapapatunayang itinago nila si Zulueta matapos siyang matukoy bilang isa sa mga pangunahing suspect sa pagpatay kay Lapid. Nauna nang humiling ng hiwalay na autopsy ang pamilya ng mga mahayag. Sabado nang mapaulat na namatay na sa Dinalupihan, Bataan si Zulueta. As to the question whether we are planning to file any charge for obstruction of justice, particularly for harboring a wanted criminals, isa po yan sa pinag-aaralan po natin. Gusto naming malaman kung ano ba talaga ang ikinamatay. Pero kung sa amin ay kailangang matuntun natin yung tama at ilagay natin sa kung ano man yung dapat gawin kay Zulueta. Almost 1 year na itong kaso, subalit mabagal pa rin ang pag-uusan. Arestado ang 2 sa 3 sospek sa pamamaslang sa radio broadcaster na si Juan Humalon o DJ Johnny Walker. Ayon sa Presidential Task Force on Media Security, nadakip ang mga sospek na sina alias Boboy at alias Inteng sa magkaiwalay na operasyon sa Sapang Dalaga, Misamis Occidental noong Biyernes. Si alias Boboy daw ang nanutok ng baril sa isang tauhan Humalon, habang si alias Inteng daw ang nagmaneho ng motorsiklong nagsilbing getaway vehicle. Tumanggi na magbigay na payag ang mga sospek. Tinutugis naman ang gunman sa krimen. November 5, 2023 nang barilin si Humalon sa loob mismo ng kanyang bahay sa Calamba, Misamis Occidental habang naka-livestream ang kanyang programa. Patay ang 4 na sundalo matapos tambangan ng armadong grupo sa Datu Hofer, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon sa Philippine Army, dumaan sa isang residential area ang mga sundalo ng pagbabarilin. Pabalik na sana sa kanilang kampo ang mga sundalo matapos kumuha ng mga supply nang mangyari ang ambush. Hinala ng Army, mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang nasa likod ng pamamaril.
Hindi pa idinidetalye ng Philippine Army kung ilan ang mga namaril at kung ano ang posibleng motibo. Pero mariin itong kinundina ang karumal-dumal na krimen na gawa raw ng mga teroristang grupo. Kinundina rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpatay sa mga sundalo. Tiniyak ni PBBM na makakamit ang hustisya para sa mga nasawing sundalo. Tutulungan din daw ng pamahalaan ang mga naulilang pamilya. Posibleng magpatupad ang Maynilad at Manila Water ng water service interruption sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Mangyayari yan kung matutuloy raw ang planong bawasan ang alokasyon ng tubig mula sa Angat Dam. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Posibleng bawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila at kalapit probinsya mula sa Angat Dam pagpasok ng Abril. Ayon sa National Water Resources Board, mula 50 cubic meters per second, posibleng ibaba sa 48 cubic meters per second ang alokasyon para sa Maynilad at Manila Water. Paliwanag ng NWRB, tuloy-tuloy pa rin kasi ang pagbaba ng tubig sa Angat Dam sa gitna ng El Nino. Ngayong Lunes, nasa 201.48 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, mas mababa sa 201.70 meters kahapon. Ina-anticipate lang po namin ang pagbaba niya at talaga kinoconserve namin ng tubig para sa lahat ng tao ng Metro Manila. Angat ang pinagkukunan ng supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Kung matuloy man daw ang bawas alokasyon sa susunod na buwan, sinabi ng Maynilad na posible raw makaranas ng water service interruption ang ilang lugar tuwing off-peak hours o mula gabi hanggang madaling araw. Babawasan din naman ang water pressure sa ibang lugar. Ganito rin ang nakikitang paraan ng East Zone Concessionaire na Manila Water para mabawasan ang epekto ng bawas alokasyon sa tubig. Sa ngayon, pinag-uusapan pa ng NWRB ang ipatutupad na bawas alokasyon mula Angat Dam. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Susunod, requirements para sa no permit, no exam policy, pahirap daw sa mga estudyante. Rider sa Cebu patay sa mismong kaarawan niya matapos makabanggaan ang isang kotse. At 4 na suspect sa pagpatay sa mag-inang balikbayan sa Tayabas, Quezon, natukoy na. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pinag-aaralang bawiin ng Ombudsman ang preventive suspension na ipinataw sa higit 100 opisyal at empleyado ng National Food Authority. Kaugnay ito ng questionableng bentahan ng NFA rice sa mga piling trader. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, patuloy pa ang pag-validate sa mga pangalang isinumite sa Ombudsman. Sa ngayon, 24 sa 141 NFA officials ang binawi ng suspension pero naharap pa rin sa reklamo. Nag-iimbestiga na rin tungkol dyan ang Department of Agriculture. Kasado na ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Magpapatupad ng 10 centavos na rollback sa kada litro ng diesel ang Unioil, PTT Station, Caltex, Petrogas, Clean Fuel at Sea Oil. Habang may 10 centavos per liter naman na dagdag sigil sa gasolina. Wala namang galaw sa presyo ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang rollback sa diesel ay bunsod ng pagdami ng supply ng krudo sa Amerika. Habang ang price hike naman ng gasolina ay dahil sa tumataas na demand sa US at India. Nakakaapekto rin ang pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery sa Russia. Sisimulan na sa Setyembre ng consortium ng San Miguel Corporation ang pagpapatakbo at rehabilitation ng Ninoy Aquino International Airport. At kapag umarangkada na, aabot daw sa higit 1 trilyong piso ang kikitain ng gobyerno. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Madalas bansagan bilang isa sa mga worst airport sa mundo ang Ninoy Aquino International Airport. Laging mahaba ang pila, siksikan sa mga terminal, nagkalaglag bala pa nga. At kamakailan, nag-viral pa dahil sa mga surot, ipis at daga. Parang napag-iwanan na tayo sa mga
sa international, sa mga modern na airport. Napakalayo. Pero ang mga problemang yan, malapit na raw mawala dahil nagpirmahan na kanina ang gobyerno at consortium na pinangunahan ng San Miguel Corporation para i-rehabilitate ang NAIA sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. $3 billion o mahigit 170 billion pesos ang halaga ng proyekto. Una sa listahan ng mga ayusin ng SMC ang mga pasilidad gaya ng escalator, elevator, aircon at mga upuan. Pati raw ang mga peste, lilinisin nila. Starting September, as I said, puro maintenance yan. Pagaganahin natin ng tama lahat ng mga electrical systems. And yung mga wiring na baka kinagat ng mga mababait, di ba? Balak din daw nilang gumamit ng QR code sa boarding at pag-check-in ng mga pasahero. Magtatayo rin sila ng karagdagang lounge para sa mga OFW. Sa ngayon, 35 million na pasahero lang kada taon ang kapasidad ng NAIA. Pero plano yung doblehin sa 62 million ng NAIA Consortium. Itong Philippine Village Hotel na nakatayo dito sa malaking lupang pag-aari ng Manila International Airport Authority. Balak ng San Miguel Corporation na magtayo dito ng passenger terminal building na kaya ang 35 milyong pasahero taon-taon. Bukod sa rehab ng NAIA, plano rin ng SMC na magtayo ng NAIA Bypass Road galing sa Skyway 3 para 10 minuto lang ang biyahe papuntang NAIA Terminal 3. Nakalinya na rin daw ang pagtatayo ng elevated access road sa Terminal 1 at 2 at sa car parks ng airport. Sa ngayon, iisang runway lang ang meron sa NAIA. Kaya ang SMC may solusyon na rin daw sa traffic ng mga eroplano. Hopefully, we can convince the airline and the slot conference na huwag pagsabay-sabayin yung mga wide-body flights all in a few hours. Dapat yan, medyo nakahiwalay yan. Para sa ganon, ma-maximize natin yung usage ng runway. Kahit naman isa sa pribado na, hindi raw malulugi ang gobyerno dahil higit 1 trilyong piso ang kikitain ng gobyerno sa proyekto sa susunod na 15 taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ano nga ba ang pangunahing silbi ng isang paliparan? E di ang isakay ka sa eroplano para makarating ng mabilis sa dapat puntahan. So ano ngayon kung merong surot, ipis at daga? Kung ang trabaho naman niya bilang airport ay nagagawa. Bakit? Arte nyo Bahay nyo ba walang mga daga? Kaya dito sa Word of the Lord, kami ay naniniwala na sa likod ng bawat krisis ay may naghihintay na gantimpala. Ano ngayon kung puro surot, ipis at daga ang paliparan? Alam niyo, pwede pa rin pagkakitaan. Kaya kami dito sa Word of the Lord, lagi naming sinasabi, ang paliparan, ang sinasabing unang bintana na ang mga dayuhan ay nakikita ang tunay na kaluluwa ng ating bayan. At sa mga ngak-ngak na ngak-ngak, huwag magpapasindak. Oras na para ang ating mga pangarap sa Pilipinas ay bigyan ng pakpak. You've seen the beaches. Now come see our wildlife. Because in the Philippines, the zoo comes to you. And best of all, it's free at the NAIA Terminal 3. It's the Philippines under one roof, where everything flows, that is. And it's enough to bring down the house. And we always like to go out with a bang. Forget about Disney and Mickey, and to hell with Changi. Ours is a world creeping with excitement and crawling with
Ipinatupad na ang taas singil sa toll sa Muntinlupa-Cavite Expressway. Papalo ng piso hanggang 3 piso ang toll hike ng MCX. Katumbas yan ng 19 hanggang 58 pesos na dagdag singil depende sa klase ng sasakyan. Yan ang pangalawang toll hike ng naturang expressway na nagsimula noong November 2023. Bahagi raw ito ng periodic adjustments ng MCX na aprobado ng Toll Regulatory Board. Ang MCX ay 4 na kilometrong expressway na nagdudugtong sa kalsada ng Daang Hari at Daang Reyna sa Las Piñas. Nagkokonekta rin ito sa Susana Heights, sa Bacoor at sa SLEX. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga pangmalakasang showbiz balita ngayong Lunes. Bibida si Itbulaga Dabarkads Miles Ocampo sa upcoming kapatid show na Pajak Princess. At sa media conference ng programa, inamin ni Miles na sinusubukan nilang ayusin ng ex niyang si Elijah Canlas ang kanilang relasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Set up na fit for royalty. Ganito ang story conference ng isa sa biggest projects na aabangan sa TV5 this May, ang Pajak Princess. Pagbibidahan niya ni MMFF 2023 Best Supporting Actress, Miles Ocampo. Naiyak po talaga. Kasi kung totoo po, sure po ba kayo na para sa akin talaga to? But grabe yung sobrang blessed and grateful ako sa TV5 para pagkatiwala po nila sa akin tong apakalaking project na to. Ito ang collab project ng APT Entertainment at Kapatid Network. Ang cast, best of all networks. Makakasama ni Miles, sina Aramina, Yayo Aguila, at Christian Vasquez. Kasama rin sina Jameson Blake at Can't Buy Me Love star Joao Constancio, Jillian Vicencio at Kira Bellinger. First time, actually halos lahat first time. Naka-work ko lang si Jameson and Joao dun sa Four Sisters Before the Wedding. So, sobrang na-excite ako kasi parang bagong environment, new family. Mapapanood Mondays through Fridays ang Pajak Princess. Buti na lang daw at nakabakasyon na sa Hong Kong si Miles last weekend bago gumulong ang taping. Nag-viral nga ang pinost ng video na ito sa Hong Kong kung saan may reflection. So Miles, si Elijah Canlas ba yan? Hindi yun si Elijah. Mga kapatid ko po yun, tsaka parents ko. Family time. Yes. Kayo na ulit. Let's see, we're working on it. Bukod sa Pajak Princess, abangan din si Miles sa Lenten special ng Eat Bulaga na nagbabalik after 5 years. Napapanood pa rin si Miles sa Kapatid Network 7 days a week. Bukod sa Eat Bulaga from Mondays to Saturdays, nasa Emoji Nations din siya every Sundays. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, inamin ng batikang aktor na si Baron Geisler na may isa pa siyang anak. Sa panayam sa kanya ni OG Diaz, ni-reveal ni Baron na dalaga na ang kanyang isa pang anak. Alam daw ito ng kanyang asawa na si Jamie Evangelista. Siya pa nga raw ang naghikayat kay Baron na harapin ang responsibilidad. Nakita na raw ni Baron ang anak at pangako niya na babawi siya sa mga nasayang na taon. Supportive naman dito ang kanyang misis. 2019 nang magpakasal sina Baron at Jamie at nabiyayaan ng isang anak. At eto pa mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay natin ng papremyo gabi-gabi sa aming Primetime Panalo. Kaya tutok lang sa ating Primetime shows para sa tsansang manalo. Abangan pa rin ang lalabas na QR code at sagutin ang question of the day sa tampok na Primetime program. Ngayong linggo, abangan niyan sa Linlang mula March 18 hanggang March 22. At sa I Can See Your Voice sa March 23 at 24. Kaya nood lang dahil baka isa ka na sa 25 mananalo ng tig 500 pesos sa daily draw o kaya naman 50,000 hanggang 100,000 pesos sa grand draw. Susunod, rapper sa Cebu binaril ang foreigner na ng bastos umano sa kanyang kaibigan. Lasing na rider tumilapon at nagkapira-piraso ang motor matapos sumalpok sa kotse sa Cebu.
At 4 na suspect sa pagpatay sa mag-inang balikbayan sa Tayabas, Quezon, natukoy na. Ang mga biktima pinatay sa sakal, saksak at palo sa ulo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Ininspeksyon ng DILG at ng Bureau of Fire Protection ng Philippine General Hospital matapos masunog noong isang linggo. Balik normal na operasyon sa ospital. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Bakas pa rin ang matinding pinsala ng sunog sa Philippine General Hospital na sumiklab noong isang linggo. Nangangamoy pa rin ang mga sunog na gamit. Nag-inspeksyon ngayong araw si Interior Secretary Benhur Abalos kasama si PGH Director Gerardo Legaspi at ang Bureau of Fire Protection NCR. Nasa 1 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Karamihan sa mga nasunog, mga medical research na na-publish naman daw sa journals. Isa sa mga tinitignang sanhi ng sunog, faulty electrical wiring o aberya sa mga kable. Nasunog po ay yung audio-visual room nila. So yung usok po na naman gumapang sa mga ward. Ang akin po suggestion dito, yung kuryente po ay hindi repair. Replacement po talaga. Dahil ito po, ang mga building, ang mga kuryente dito ay 100 years old na pataas. So talaga pong totally change po talaga, replacement talaga ng kuryente. 4 na ward at 2 intensive care units o ICU ang naapektuhan ng sunog kung saan higit 170 na pasyente ang inilikas. Pero ngayon, balik normal na ang operasyon ng ospital. Ibig sabihin, tumatanggap na rin sila ng mga pasyente, pati sa emergency room. Effective today, back to normal na rin po emergency room. Meron lang pong 2 o 3 pasyente na may hika, na inatake ng hika dahil sa usok. Pero naagapan naman kaagad yan. Ang PGH, ang pinakamalaking ospital sa bansa. 600,000 ang pasyente rito taon-taon. Ngayong kabi-kabila ang sunog sa mga establishmento at mga bahay na sinabayan pa ng El Nino. Nagpaalala ang DILG kung paano makaiiwas sa sakuna. Sa bahay, ugaliing inspeksyonin ang mga saksakan. Ito yung saksakan, ito yung isasaksak, dapat eksakto. Ang nangyayari ko minsan, di ba pag saksak mo nag-i-spark? Bakit nag-i-spark? Kasi ang nangyayari, imbis na dumiretsong ganyan, dito napupunta sa kalahati. Hindi umi-eksakto. So dahil ganyan po yan, nag-iinit at nag-i-spark. Basta ganon, palitan nyo na yung outlet, mura lang. Dahil sigurado hindi tatagal, pwede kayong magkasunog sa bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa kanyang kaarawan namatay ang isang rider sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Nakabanggaan niya ang isang humaharurot na kotse. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Pasado alas 5 ng madaling araw kahapon nang makita sa CCTV ang pag-overtake ng motorsiklong ito sa isa pang motor sa Barangay Pahak sa Lapu-Lapu, Cebu. Sakto namang dumaraan noon sa kasalubong na linya ang isang kotse. May kabilisan ang takbo ng kotse kaya nasalpok nito ang motorsiklo. Sa lakas ng impact ay tumilapon ang rider at nagkalasog-lasog ang kanyang motor. Dinala pa sa ospital ang rider na si Roger Valiente Jr. pero namatay din kalaunan. Nasa kustodiya naman ng mga pulis ang driver ng kotse. Sa investigasyon, lumalabas na kaarawan ng biktima at nakainom siya bago ang disgrasya. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng driver ng kotse ngunit tumanggi siyang magsalita. Pero ayon sa mga pulis, inamin ng driver ng kotse na nakainom din siya. Umadmit siya sa investigator natin na galing siyang inuman din, medyo hanggang nag-umaga, then pauwi na siya kaya medyo mabilis din yung takbo niya. Puro matulin, tapos puro nakainom. Maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang driver ng kotse. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Tinabla ng Pilipinas sa ampahayag ng China na sila ang may historic rights sa South China Sea. Sa social media post ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, sinabi niyang huwag maniwala sa mga maling pahayag ng China. Katunayan, matagal na raw ginugulo ng China Coast Guard ang mga oil exploration ng ibang bansa sa naturang teritoryo. Sinigundahan niya ng ating Department of Foreign Affairs. Wala raw basihan at mapanlin lang ang mga pahayag ng China. Sinabi kasi ng Chinese Foreign Ministry na sila ang unang naglayag at nakadiskubre sa mga isla sa West Philippine Sea. Pero giit ng DFA, matagal nang may exclusive economic rights ang Pilipinas
sa Bajo de Masinloc at Kalayaan Group of Islands. Alinsunod yan sa Exclusive Economic Zone na kinikilala ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, bagay na di naman kinikilala ng China. Dismayado ang ilang kongresista sa requirement para makapag-exam ang mga estudyante nang walang permit at hindi pabayad ang matrikula. Nire-require na kasi ngayong magpakita muna ng certification mula sa DSWD ang mga mag-aaral bago ang exam. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Hindi nakakabahan ang mga estudyanteng gipit na baka hindi makapag-exam pag hindi pabayad sa tuition. Pirmado na kasi ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 11984 o No Permit, No Exam Prohibition Act. Ibig sabihin, pwede nang kumuha ng periodic and final exams ang mag-aaral kahit hindi pa nakababayad ng matrikula at iba pang school fees. Okay na raw sana ang batas na ito ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Pero ikinadismaya nila ang probisyong nagre-require sa mga mag-aaral na magpakita ng patunay na hindi nila kayang magbayad bago ang exam. Kailangan pang mag-secure ng isang estudyante ng DSWD certification para masigurado na hindi siya singilin kapag malapit na yung exam period. Pangamba ni Manuel, baka magkagulo at magkalituhan ang pagpapatupad nito. Nakala natin talaga prohibited na pero baka may mga makalusot pa rin ng mga paaralan na gustong maningil. Kaya gusto natin matiyak na maayos yung IRR nito and mapakinabangan talaga ang batas. Sabi naman ng Department of Education, paplantsahin pa nila ang proseso sa pagpapatupad nito. Partikular kung paano ang pagkuha ng certification sa DSWD. Kasama raw ito sa ikinakasang Implementing Rules and Regulations o IRR. Mangunguna raw dito ang DSWD, katuwang ang DepEd. Posibleng sumama rin sa pagbuo ng IRR ang Commission on Higher Education at TESDA. We will make sure na may mga safeguard measures tayo para hindi maabuso yung pag-i-issue ng certificate ng disadvantaged status ng mga learners who will be requesting them from the level of the DSWD na appropriate. Ang COCOPEA o Coordinating Council of Private Educational Associations gusto rin makonsulta sa pagbuo ng IRR. Nangangamba kasi silang baka maabuso ito. There may be an instant that the student will just keep on applying for the certificate, keep on giving a certificate to the school. But in reality, that student is able to pay. Sa ngayon, habang wala pang IRR ang No Permit, No Exam Policy Ban, nasa eskwelahan na raw muna ang bola. If the school thinks that the student has a justifiable reason why he or she is not able to pay on time, then the school can still allow him or her to take the exam. In a way, it is the certificate is an option of the student, and in a way, it's also an option of the school. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. What's up mga kapatid? Naputol na ng UP Fighting Maroons ang kanilang 17-game losing streak sa UAAP Women's Volleyball pagkatapos talunin ang UE Lady Warriors in 4 sets. Bumuhat si Steph Bustrillo na nagtala ng 24 points on 22 attacks and 2 aces. Unang panalo din ito ni Coach Oliver Almadro para sa kanyang bagong kupunan. Parehong 1-6 ang UP at UE sa pagtatapos ng first round. Solo fourth naman ngayon sa standings ang FU Tamaraws pagkatapos nila talunin ang Ateneo Blue Eagles 25-22, 22-25, 25-13 at 25-21. Nanguna para sa kanila si Shani Tagaod with 18 points at umakyat na sa 4 wins and 3 losses ang FEU. At isang panalo na lang, pasok na sa main draw ng Miami Open si Pinay tennis star Alex Ayala pagkatapos ma-upset si former French Open finalist Sara Errani. Sumandal si Ayala sa kanyang service game para gulatin ang mundo at pumasok for the first time sa huling qualifying round ng events. 32 total service points ang nakuha ni Ayala habang 12 lang para kay Errani. Pang 97 sa mundo si Errani ayon sa World Tennis Association at pang 171 na ngayon si Ayala. Congratulations Alex at good luck sa susunod na match. Huwag kayong aalis mga kapatid, sports pa tayo mamaya. Susunod,
Pagpatay sa mag-inang balikbayan, posibleng dahil sa pera o personal na galit. Na-share walang kahirap-hirap na nagnakaw ng cellphone sa tindahan ng ukay-ukay sa Baguio. At kilalang rapper arestado matapos mamaril ng nakaalitang foreigner sa Cebu. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Inakyat na mismo ng mga tauhan ng COMELEC ang isang liblib na sitio para mairehistro ang daan-daang katutubo mula sa 2 tribo sa San Fernando, Bukidnon. Tinuruan din silang gumamit ng bagong vote counting machines. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Halos 1 oras na baku-bakong biyahe paakyat sa bundok. Higit 1 kilometrong lakaran at tumawid pa sa ilog. Ito ang binuno ng News 5 kasama ang COMELEC para marating ang Sitio Kalinawan, Barangay Kibongkog sa bayan ng San Fernando sa Bukidnon. Dinayo mismo rito ng COMELEC ang 2 tribo ng Tigwahanon at Matigsalug para maiparehistro sila bago ang halalan sa susunod na taon. Kapag meron tayong mga katutubo, dapat sinasadya. Hindi yung katutubo ang sumasadya sa atin. Nalalayuan talaga sila, nahihirapan silang bumaba dito sa kabayanan. Tapos at the same time, yung iba kasi dyan, aminin na natin, nahihiya. Lalo pat sila ay i-assist. Sabi ng COMELEC, oras na magkaroon ng hanggang 300 botante sa isang lugar, handa silang dumayo at doon na mismo idaos ang halalan. Pero sa 500 residente ng Sitio Kalinawan, 200 lamang ang rehistradong botante. Aabot sa 30 kilometro o halos 2 oras na biyahe mula rito sa bundok patungo doon sa munisipyo ng San Fernando para lang makapagparehistro ang mga botante. Kaya naman marami sa mga miyembro nitong tribo Tigwahanon, pinipili na lang daw ipagpaliban ang pagpaparehistro maging ang pagboto sa mga halalan. Isa rito ang 74 anyo sa si Lolo Pedro na hindi pa raw nakakaboto sa buong buhay niya. Kwento niya, minsan na siyang nagparehistro. Pero nung halalan na, nawala naman ang pangalan niya sa listahan, kaya nawalan na rin daw siya ng ganang bumoto. Ang katribo naman niyang si Dato Dimas, ikinatuwa ang pagdayo sa kanila ng COMELEC dahil hindi na rin nila kailangang mag-arkila pa ng sasakyan pababa sa bayan. Sa ngayon, higit 30 bagong botante na ang nairehistro ng COMELEC sa sitio. Hanggang bukas pa'y daraos ang programa rito. Kaya isinabay na rin ng COMELEC ang voter education para ituro sa mga katutubo ang paggamit sa bagong automated counting machine ng Meru na gagamitin sa 2025 midterm elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nagpapasaklolo na ang 63 Pilipino sa Haiti para makauwi ng Pilipinas sa gitna ng lumalang karahasan doon. Tiyak naman ng ating gobyerno na inaasikaso na ang repatriation ng ating mga kababayan. Ang Frontline News Abroad sa report ni Mean Los Baños. Nabalot ng maitim na usok ang ilang kalsada sa Port-au-Prince sa Haiti dahil sa kaliwat ka ng pagsusunog ng mga gulong ng iba't ibang grupo. Protesta nila yan para ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Prime Minister Ariel Henry sa gitna ng lumalalang gang violence at humanitarian crisis doon. Kaliwat kanan din ang mga pag-atake ng mga armadong grupo at sindikato. Kabilang sa mga inaatake ang mga tanggapan ng ahensya ng gobyerno. May mga napaulat ng nasawi, dinukot at hinalay. Dahil sa kabi-kabilang karahasan, nagdesisyon na si Prime Minister Henry na magbitiw. Pero kailangan muna raw magkaroon ng Transitional Council bago siya tuluyang umalis sa pwesto. Sa gitna ng gulo, maraming residente ang apektado lalo't nagkakaubusan ng pagkain. Ang iba nga, napipilitan ng magkalkal sa basura at mga debris. Kapag nagkakaroon ng supply, nagkukumahog ang mga residente, makakuha lang ng ayuda. Kanya-kanya na rin sila ng igib ng tubig. Ang iba, pumipila na rin sa gasolinahan para sumalok ng gasolina. Ayon sa ating Department of Migrant Workers, mayroong 115 Pilipinong naiipit sa gulo sa Haiti.
Wala namang Pinoy na naitatalang nasaktan o nasawi sa gulo. Pero 63 na ang pumayag na ma-repatriate pabalik ng Pilipinas. Inaasikaso na ng DMW katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs ang pagpapauwi sa kanila sa lalong madaling panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Arestado ang sangkilalang rapper sa Cebu City matapos mamaril ng nakaalitang foreigner. Depensa ng sospek ng hipo raw ang dayuhan. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Alas 6 ng umaga nitong March 17, makikita sa CCTV ang pagdating ng asol na SUV na ito sa harap ng mga nagkukumpulang lalaki sa tapat ng isang bar sa Cebu City. Pagdating ng sasakyan, tinadyakan sa likuran ang dayuhan ng lalaking nakapulang sombrero. Umawat ang mga bouncer ng bar at pinaglayo ang dalawa. Umatras ang SUV pero nilapitan ito ng foreigner. Binuksan niya ang pinto ng driver. Dito na nagkainitan ang dalawa hanggang sa bumaba ang driver at pinagbabaril ang Amerikano. Ang namaril sa dayuhan, ang Cebu-based rapper na si Jed Andro Salera o mas kilala bilang Range 999. Sugatan naman ang turistang si Michael George Ritchie na nagtamo ng tama ng bala sa balikat at paa. Sinubukan pang tumakas ng suspect pero nahuli rin siya ng mga pulis. Aminado naman sa Salera sa krimen pero depensa niya, bastos daw kasi ang binaril niyang Amerikano. Hinipuan niya yung friend namin na girl. Tapos binastos niya yung mga friends ko. Tapos andun kasi yung girlfriend ko din. Tapos ayun, binastos niya. Dagdag pa niya, self-defense lang ang pamamaril niya sa Amerikano. Nakita naman siguro nila yung video. Siyempre, laki ng katawan na sa pakinggan. Wala pa raw natatanggap na reklamo ang mga pulis sa panghihipo umano ng dayuhan. Kasulukuyan nagpapagaling sa ospital ang biktimang turista. Ang suspect na rapper naman maharap sa kasong frustrated murder at illegal possession of firearms matapos sa pag-alamang walang lisensya ang ginamit niyang baril. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Susunod, alamin iba't ibang paraan para makatipid sa tubig ngayong may banta ng El Nino. At Lenten specials ng kapatid noontime show Eat Bulaga. Nagbabalik matapos ang 5 taon. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Natukoy na ang 4 na sospek sa pagpatay sa mag-inang balikbayan sa Tayabas, Quezon. Ang mga biktima sinakal, sinaksak at pinalo pa raw sa ulo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Karumal-dumal ang pagpaslang sa mag-inang balikbayan na sina Lori Litada at May Montegi. March 14 nang matagpuan ang kanilang bangkay sa likod ng bahay ng kapatid ng nakatatandang biktima sa Tayabas, Quezon. Nakita yan ng mga pulis nang mapansin nila ang isang hukay at may nakausling binti. Nakita yung binti, tinawagan mo, hindi mo na kagad nila hinukay, tinawagan nila yung soko, kinordon yung area. Nung dumating yung soko, sa kanila itinuloy yung paghukay. Batay sa autopsy report, saksak, palo sa ulo at sakal ang ikinamatay ng mag-ina. Bago sila natagpuan, halos 1 buwang nawawala sina Litada at Montegi. February 20 nang huli silang makita, nakituloy ang mag-ina sa bahay ng mag-asawang Ligaya at Charlie Pahulas. Si Ligaya ay kapatid ni Litada pero biglaan daw umalis kinabukasan ang mag-ina. Batay sa kwento ni Ligaya, hindi raw nagpaalam ang dalawa sa iba nilang kaanak. Ang nakapagtataka, February 22 nang makita ang maleta ni Litada at Montegi sa ilog sa kabilang barangay. Kaya lalong nagduda ang iba nilang kaanak. Dito na sila dumulog sa wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Noong February 21 po ng umaga, ang sabi po sa akin nung tita ko rin, which is si Ligaya po, na nag-away daw po yung si May, which is yung pinsan ko po, isa sa nawawala, at yung tita ko po na si Lori Litada. Nag-away daw po nung gabi, tapos Japanese, di daw po nila maintindihan at nagpatid sa kanila ng 1:30 ng madaling araw. Pero hindi po nila mapatunayan na naihatid po nila yung mag-ina sa sakayan ng bus. Ang isa pang nakapagtataka ay ang pakikipag-chat pa rin daw ni Litada kahit nawawala siya.
Po, may natanggap din po akong chat ng tita ko. Yung tita ko pong nawawala, nakapag-chat pa. May mga patunay na po kami na hindi na si tita yung may hawak ng telepono po o yung cellphone. Nagpapanggap na lang. Opo. Ganon. Sa paglipas ng mga araw, sunod na nawalang parang bula ang mag-asawang Ligaya at Charlie. Si Ligaya umuwi na pala sa kanyang probinsya sa Albay at doon siya nagtangkang magpatiwakal kaya siya natunton ng mga pulis doon. Itinurn over na rin siya sa Tayabas Police. Kabilang si Ligaya sa 4 na suspect. 3 sa kanila ay hinahanap pa kasama ang kanyang mister. Case folder po natin ay halos kumpleto na. Kaya lang, mas maganda kung maisama namin kung ano man ang makuha pa namin ng mga object, document doon sa sinasabi natin na ito na bahay o baka mayroon pang ibang sabihin natin kagaya ng mga hair strand o patak pa ng dugo. Sinisiyasat din ang posibilidad na pinlano ang pagpatay sa mag-ina. Ayon daw kasi sa mga testigo, posibleng pinag-iintirisan ang malaking halaga ng perang dala ng mga biktimang galing Japan. Well, isang tinitingnan po natin is personal grudge and possibly money matters. It was reported na may dalaw daw pong pera po itong biktima natin when they arrived from Japan. Dagdag pa ng PNP, sapat na ang nakalat nilang ebidensya para maghain ng reklamong double murder laban sa 4 na suspect. Pero hindi sila tumitigil sa pag-iimbestiga para mabigyang linaw ang buong pangyayari. Mula sa Camp Nakar sa Lucena City, Quezon, nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, qualified para sa 2024 Paralympics ang pangbato natin sa taekwondo na si Elaine Ganapin at siya ang pangatlong Pinoy na lalaban sa Paris. Nasecure ng Pinoy ang spot pagkatapos niya talunin si Sandeep Singh Man ng India sa K44 Men's 80 kg Division ng Asian Qualifying Tournament sa China. Sasama siya kina Angel Otom at Ernie Gawilan para i-represent ang bansa sa parating na Paralympics. Balak bumawi ni Ganapin pagkatapos napilitan bumak out sa huling Paralympics pagkatapos ma-positive sa COVID-19. Padami na ng padami ang mga magre-represent sa atin sa Paris, mga kapatid. Proud kami sa inyong lahat at sana tuloy-tuloy ang success ninyo. At yan ang mga pandiin ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, Lenten specials ng kapatid noontime show na Itbulaga para sa darating na Holy Week. Mapapanood na sa susunod na linggo. At girlfriend ni Gerald Anderson na si Julia Barreto at ex na si Bea Alonzo nais patang nagbeso sa isang birthday party. Tuloy-tuloy pa rin ang makaburhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Nagbabalik ang Lenten specials ng kapatid noontime show na Itbulaga matapos ang 5 taon. 3 episode ang handog ng Itbulaga sa Legit na Barkads ngayong Holy Week. Kabilang po dyan ang Selda ng Kahapon, Love Thy Neighbor at Para Di Makalimot. Bibida po rito sina Tito Vic at Joey kasama ang ating mga Legit na Barkads. Sigurado raw na mag-iiwan ito ng aral at aantig sa puso ng mga manonood. Ipapalabas ang mga ito simula March 25 hanggang March 27. At heto pa, time heals all wounds. Yan po ang nasabi ng netizens matapos magbeso at magtawanan sina Julia Barreto at Bea Alonzo sa surprise birthday party ni Mr. M. Reunited din si Julia sa dati niyang ka-love team at ex-boyfriend na si Joshua Garcia. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Star-studded ang surprise birthday tribute para sa star maker na si Johnny Manahan o mas kilala bilang si Mr. M. Kabilang sa mga dumalo sa event nitong Sabado, sina Catherine Bernardo, Good Morning Kapatid host Dimples Romana, ang magtiyahing sina Julia at Claudine Barreto, pati sina Bea Alonzo, Bel Mariano, Joshua Garcia, at marami pang iba.
Isa sa mga nag-trending na eksena sa party, ang pagiging close ni na Julia at Bea. Nagbeso pa ang dalawa at nagtawanan. Comment dyan ng netizens, the world is healing. Hinala kasi noon ng marami. Iniwan ni Gerald si Bea para kay Julia. Nakarelasyon ngayon ng aktor. Very sweet din ang magtiyahing Julia at Ludine Barreto. Magkahug pa ang dalawa sa group photo. Noong 2023, sinabi ni Claudine na all is well sa relasyon niya sa mga pamangkin kahit hindi sila nag-uusap. Reunited din sa birthday party ni Mr. M, ang dating magka-love team at mag-ex na sina Julia at Joshua Garcia. Nag-celebrate ang Josh Leah fans nang makita ang dalawang nagyakapan at nagpa-picture pa kasama si former ABS-CBN President Charo Santos Concho. What is one thing, Mr. M? Hindi naman maiwasang kiligi ang marami sa chemistry na Catherine at Jericho. Tanong tuloy nila, kailan kaya magtatambal ang dalawa sa isang proyekto? Hindi raw dapat issue ito lalo't pareho naman daw single sina Echo at Kath. Sinabi na noon ni Kath na open siya na makatrabaho si Jericho na tinawag niyang nice guy. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Saya. Oo. Uy, happy birthday, Mr. M. Mr. M, happy birthday. Nakakakilig, no? Nagbabati-bati na. Correct. Totoo ba yung kay Catherine at saka kay Echo? Naku, bakit sa akin yung tinatanong? Ikaw, showbiz authority rito, no? Sagutin mo. Nako, Ay, meron. Lagi sila nakikita no, sa mga ano. Oo. Jogging, events. Tignan Tayo pala yung marites, no? At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.